Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, Siklistang tinutukan ng baril. So nagsalita na. Ito na ho mga kababayan, pero bago ang lahat, subscribe po ng ating YouTube channel, Tropang Tausug. So ito na ho mga kababayan, at parang ito na yung katotohanan, no? So panoorin ho natin ang video, at wag po natin i-skip mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung Welcome Rotonda, paangat po yun. Nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid, sa loob ng bike lane. So wala po akong choice, kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga. Ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi, siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsub po ako sa Okay. salamin ng ano niya, ng Tinapik kotse po. mo. Tinapik ko po kasi nasa Yung tapik mo ba, nakasira sa kotse, na-yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. Siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin, kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez, saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako, at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, Hindi yung ko na pagtapik po mo? sinagot Pagbaba niya? hindi ko na po inan si Ginoong Gonzales, kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba na niya? po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo siya Kasi minura. nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo po. Yeah, wait, Mr. Chairman, with your permission, tanong ko lang, gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang yung malaman. tapik po na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makuot ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng baril, na bumunot siya. So after po noon,
nag-ano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na tatawag tayo ng pulis. Doon na po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng pulis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, mayroon pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga pulis. Pagdating po ng pulis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Ano po doon, tinanong po kami ng pulis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagitgit lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may 10 taon na. Pumupunta po ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi niya, tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ano sabi ng pulis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila... Sinumbong mo. Sinumbong Kasi may ko. baril yan, Opo. kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin First, si Adan. Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Seradan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginit-git po ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako, yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidimanda ako, pareho kami magdidimanda. So, yun nga, tapos, ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ang traffic sector, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung Galas. So tinawag po nila doon sa Galas station, sinundo po kami. Pagdating po doon ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po dun sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po dun sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng baril. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon. Lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV. Ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa Barangay Don Manuel.
may binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gas station. Pagbalik po namin ng gas station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya ng Sandali, gano'n, anong damage pala nung kotse niya? yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid niya. Opo. Hindi yung sa Mahaba tapik, po kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po dun sa puno hanggang dun sa driver's side ko. Okay. So sabi ko dun kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan, sabi niya. Sabi, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko.